Mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Marianes Garden. Matagal ako din nakapag-video, pasensya na kayo. May inasikaso lang ako. Nagpunta kami ng Bulacan. Inabot kami ng isang linggo doon, kaya hindi ako nakapag-video. Ngayon, mag-umpisa naman tayo mag-video. Ang isi-share ko naman sa inyo kung paano yung tamang paggamit ng rice hull na lagi ko sinasabi na maganda sa halaman. Sa lahat ng halaman, pati na bougainvillea. Ay nasi-share ko sa inyo yung paano yung tamang paggamit at kung paano natin mapapabulok. Nagpahakot ako ng 5 dump truck na rice hull, yan makita nyo hanggang doon. Alam niyo yan, hindi pa naitambak yan. Meron kaming hukay doon na tambakan na naubos na namin kakukuha na ginagamit na pang-repat. Ito itatambak pa namin doon. Yung mga ibang halaman niya kasi kasi malaki yung dump truck, medyo natambakan yung mga puno-puno lang naman. Yan ang mga ginagamit ko dito sa garden na madaling gamitin, maganda sa halaman kasi yan, alam niyo, organic yan. Yung rice hull, hanggang nagtatagal siya, nabubulok siya, nagiging abono ng mga halaman. Kaya konti-konti lang tayong mag-abono, o yan ang gagamitin natin. Paano ngayon ang tamang paggamit? Isi-share ko sa inyo yung tamang bulok niya at kung paano yung paghahalo ng lupa. Isi-share ko sa inyo. Punta tayo dito. Pakita ko natin kasi ito yung mga tinakpakan ko ito. Malalim ito dito. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya pinapabulok yung rice hull. Alam niyo pagka ito malalim ito, malalim sa tuhod dito ang lalim nito. Nilalagay namin sa ganito, tinatambakan namin maigi. Ito malalim ito. Pagkaran pagpapatungan namin ng halaman kasi pagka maganda yung halaman pagka nakapatong din sa iba kasi pag binili nila hindi na puputol yung ugat na bubuhatin. Hindi siya malalanta kasi kumisan pagka lupa yung tinutuntungan nila, kumakapit yung ugat doon sa lupa, pag inangat mo napuputol, pero pagka ipa hindi siya mapuputol. Paano naman pagka ganito? Ito mga 4 to 5 months na ito, makita nyo bulok na ito pwede nang gamitin. Ayan nga, i-share ko sa inyo. Ito pagka ganito kabulok, pang bougainvillea, hahaluan natin ng garden soil, pwede nang gamitin ito. Hahaluan natin, pwede na 50-50 pagka sariwa yung ipa. Pagka medyo bulok na yung ipa, 1:2 o 1:3. Tatantyahin nyo kung gaano kabulok yung ipa. Pero kung ganito, mga ganito pa lang, pwede na 50-50. Isang timba na ipa, isang timba din na lupa. Pero pagka mas bulok na, 2 timba na ganito, isang timba lang na lupa, mahihalo natin. Pwede rin natin na hindi haluan ng lupa kung bulok na siya talaga. Papakita ko sa inyo at magre-repatuloy tayo doon sa pinaghahakutan ko. Papakita ko sa inyo yung bulok na ganito na. Yung pinanggagalingan kasi nung bulok ko doon, maputik kasi na. Pero ito pwede na to. Yung ganito, mapansin nyo kasi pagka sariwang-sariwa, kagaya dito sa ibabaw, ito ganito ang kulay niya, yung ibabaw. Pero yung ilalim niya medyo bulok na. Mas mabilis mabulok pagka manipis lang. Ito kasi malalim makapal ito. Matagal siyang mabulok. Mas maganda kung medyo manipis lang, mas mabilis siyang mabulok. Ipapakita ko naman sa inyo at magre-repatuloy tayo. Pati dito yung mga ilalim niyan, mga ipa, ito maganda na dito, bulok na siya. Nakita niyo, bulok na. Yung baga ganito hindi na natin nahaluan. Pag nagrepat tayo, okay na to. Kaya dito, ito wala nang halo, ito yung mga ganito. Kaya dito yung medyo sariwa, makikita nyo na medyo may brown pa siya, yellow. Gagawin na to, mas bulok. Hindi kayo dito.
Dito naman yung mga hinahakot ko na ano. Kasi pagka may basura, yung sinasama na namin yung mga dahon na mawalis. Kaya ito, yung mga dahon na mawalis, maganda rin sa halaman yon. Ito yung mga tangkay ng dahon ito, kaya nahalo na namin. Pag nagwalis kami, nahalo namin sa tambakan. Ito yung mga bulok na ganito. Itong ganito, hindi na natin, kahit wala nang halo ito, okay na, kahit hindi na natin haluan ng garden soil. Kasi bulok na ito. Pansinin nyo, ayan o. Ayun naman na dump truck ko, yung pinanghahakot ko, yun lang naman ganun. Doon malayo yung hakutan ko, yung pagtatambakan ko nung mga hakon doon. Ito, iriripat na natin ito. Pakita ko sa inyo na talagang pwede na. Tinitrim ko na ito, nakita nyo namamulaklak na siya. Na-trim ko na. Bagong abono rin siya. Yan. Pwede na natin ilagay dito sa mas malaki na pot. Kuha lang tayo ng ganyan. Ito maraming dahon kasi na ganyan lang pagre-repat to. Hawak-hawakan lang natin para yung pagkakadikit dun sa pot, sa plastic mawala. Tatubo lang natin na pag ganyan. Ayan. Nakita nyo, dami ugatan na. Ayan. O, tingnan nyo, sakto na. Kasi tansyado ko na yung dami, di ba? Ayan, ganyan lang. Tama-tama lang yung lalim niya kasi pagka mababaw kasi nabubol pagka tumataas. Lagyan na natin ng ganyan. Ito, wala nang halo ito, ng garden soil. Paninda na ito. Pagka December maganda na ito. Maganda na. Ganyan lang pagre-repat. Hindi baling punong-puno siya. Kasi bababa pa naman yan eh. Kaya yung marami yung iba nagkukulang kasi dapat punong-puno na ganyan. Pag nadiligan yan bababa. Di ba? Ganda na. Ang liit lang kanina nito pero ngayon parang ang laki na niya. Dalawa isasali natin. Ito naman yung isa. Na-trim na din. Kasi matataas ito eh. Yan, sakto lang din. Yan, punong-puno lang na ganyan. Ito kasing rice hull ito. Pag diniligan mo ito ngayon, hindi steady yung tubig niya, bababa agad. Saka malusog ito. Ibig sabihin parang ano ito eh. Organic ito. Kaya kung mag-aabono tayo, hindi magastos sa abono, pa konti-konti lang. Malusog na siya. Ganyan. Ganyan kagandang gamitin yung mga rice hull. Pwede nating apurahin. Pagka sari-sariwa pa, haluan natin ng garden soil. Pagka bulok na kahit wala nang halo. Hanggang dito na lang ang video ko ito. Sana may ma-share naman ako kasi alam mo yung rice hull, lagi ko sinasabi sa mga video ko. Hindi ko naman masyado na ipapaliwanag kung paano yung pinanggalingan, kung paano sekreto niya sa paggamit at sa pagbabulok. Ngayon alam nyo na. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye.